I ask your thoughts about former PIDEA agent Jonathan Morales na nag-appear recently nga this week sa Senate? On the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Ang testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, no, somebody was a shady past. Ang para sa akin, hindi na para dapat patulan yung sinasabi ng butihing congressman. At kung meron man silang gustong matiyak patungkol doon sa mga sinasabi ko, bakit hindi sila gumawa ng formal na imbitasyon para sa akin at doon nila ako gisa-gisahin para matest nila kung ano itong mga sinasabi ko. Ngayon, kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede naman nila akong pakulong doon sa kanilang Sir Jojo, napakatapang po at napakadirekta ng sagot ninyo. Magandang araw mga kaibigan. So, yun po, nagkaroon ng press conference ang House of Representatives. So, may 4 na kongresista na humarap sa media at yung isa, si Congressman Asedre, sinasabi niya, sinungaling si Agent Morales. Okay? Meron daw siyang shady past kasi doon sa hearing noong April 30, grabing paninira ng PIDEA sa kanya, yung broken service daw siya. But according sa isang abogado, si Attorney Marlon Bonsaga, no bearing sa case yun kasi yung principle ng prosecution, yung nakaraan ng isang tao is walang kinalaman sa issue ngayon. Okay. So, ang issue ngayon dito sa PIDEA Leaks na ito is may confidential informant nag-report sa PIDEA na si Bongbong Marcos Jr., Maricel Soriano at iba pang tao ay sumisinghot ng cocaine. Yun ang issue. Tapos, hindi natuloy yung drug operation activity dahil pinigilan. Yun ang issue. So, kung ano man ang nakaraan ni Agent Morales, hindi na yun. Tapos, hindi naman siya ang naglabas ng dokumento. Yung sabi ng Agent Morales na yung isiningit lang daw ang purpose ng, sabi ng Congressman Asedre, nabigla siya, na-confuse siya, bakit isiningit si Morales? Ang purpose ng investigation is yung alitagtag drug haul. Mali yun. Kasi kaya nagpatawag si Congressman Bato ng hearing dahil sumulat si Morales. Kaya tama si Morales. Itong kongresista na ito, baka hindi niya alam yung facts. Hindi siya isiningit. Ang isiningit yung alitagtag. Ang main purpose ng investigation ni Senator Bato is para imbestigan yung PIDEA Leaks dahil sa sulat ni Morales. At ito, yung hamon, grabe. Kung sinungaling siya, bakit hindi siya patawag sa Kongreso? Magkaroon din sila ng sariling house hearing. At kung hindi sila satisfied, ipakulong nila si Morales kagaya ng pagpakulong nila kay Eric at Doc Bade. Grabing tapang, So ano sa tingin nyo? Tatanggapin ba ng mga kongresista ang hamon ni Morales na mag-conduct din sila ng hearing? Palagay ko, mas maganda kung mag-hearing din sila para magkaalaman. Kaya lang, malaking pagkakamali nila pagpatawag nila kasi hindi nila pwedeng takutin itong si Agent Morales. Talagang ang katotohanan ang nasa kanya kahit ano pang paninira nila. Very clear na sa isang tao na nanonood sa mga hearing o sa mga interview ni Agent Morales, makita mo na very consistent siya na wala siyang itinatagong whatever. Kung ano lang yung nalalaman niyang katotohanan, yun ang inilalabas niya at yun ang hindi nila kayang talunin si ex-PIDEA Agent Morales. Mabuhay ka, Agent Morales. Okay,
panoorin natin yung buong yung summary ng interview ng mahal nating Pilipinas, si Ka Eric at Doc Patoy, dito kay Agent Morales at isang abogado, si Attorney Marlon. For today's first question, may I call on Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning po mga Kong. Anyone can answer po. May I ask your thoughts about former PIDEA agent Jonathan Morales na nag-appear recently nga this week sa Senate, allegedly linking celebrities and top government officials to illegal drugs, including President Ferdinand R. Marcos Jr. Do you think part po ito ng destabilization against the government, given na even PIDEA Director General Virilio Lasso dinideny na rin naman yung existence ng Marcos report, saying na he cannot be trusted din dahil nga sa kanyang questionable past. Even ang ating Congressman Robert Ace Barbers, kinu-question na rin yung character nito nga si Morales and even his appearance sa Senate. Any thoughts po? Katulad yun na medyo naguguluhan dun ako. Actually, pinanood ko po yung hearing kahapon, anong isang araw. At katulad po ninyo, naguguluhan din ako bakit biglang naipasok si Morales dun sa usapin na alam naman natin na ang pinaka layunin ng hearing sana yun ay mabigyan linaw ukol dun sa mga nakuha nilang illegal drugs sa Batangas. Pinapakita siguro based on the testimony na talagang mas na-prove pa natin na itong si Morales nagsisinungaling. Mas nakita natin na i-prove po ng PIDEA, lalo-lalo na nang ine-explain po nila na ang lahat po ng operational reports ay computerized at serialized. Yung parteng yun ay medyo mas nabigyan linaw. At nakita natin na may hirapan pong i-refute yung ng testimony ng someone who has, well, as presented during the hearing, somebody was a shady past. And I think it becomes even clear now na itong mga pangyayaring ito ay kaparte na isang mas malaki pang effort to discredit and destabilize the current administration. Alam nyo, yung tinuran ko nung butihing congressman doon sa House of Representatives ay unawain na lamang po natin siya dahil entitled naman po siya sa kanyang opinion at yung pong pagsasabi niya na yung parang bigla na lang ako inilabas, sa kaalaman po ng lahat, ako po yung sumulat. Yes. Sa kay PIDEA Director General Virgilio Lasso na willing and able ako na humarap sa kahit anong investigasyon. Ito po yung sulat ko noong April 7. At yung pangalawang sulat ko is itong Go ahead, sir. Nakikita namin. Ano man, sir? Yan. Go ahead, sir. Yan. April 24, sumulat po ako kay Honorable Senator Pia Cayetano ng Blue Ribbon Committee at kay Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa para upang pag-usapan po yung nangyaring pagkakalabas ng mga classified documents sa compound ng PIDEA at doon sa na-reveal sa taong bayan yung classified information involving President Ferdinand Marcos. Nakalagay po dyan na tinutukoy ng confidential informant at nandoon po sa litrato na in-identified ng confidential informant na sumisinghot ng ipinagbabawal na gamot o ng white powdery substance. Ganon din si Maricel Soriano. Ibig sabihin, pag na-file ka ng kaso. Yun po yun. Kaya para sa akin, hindi na para dapat patulan yung sinasabi ng butihing congressman. At kung meron man silang gustong matiya
patungkol doon sa mga sinasabi ko, bakit hindi sila gumawa ng formal na imbitasyon para sa akin at doon nila ako gisa-gisahin para matest nila kung ano itong mga sinasabi ko. Ngayon, kung hindi sila satisfied sa mga sinasabi ko, pwede naman nila akong pakulong doon sa kanilang Sir Jojo, napakatapang po at napakadirekta ng sagot ninyo. Yan po ay malaking challenge. Ang taong nagsisinungaling ay hindi handang humarap kanino man na china-challenge ang kanyang pagkatao. Pero pag katotohanan ng bit-bit niya, kahit 100 ng leon at tigre ang iharap mo, hindi siya aatras sapagkat nandun ang katotohanan sa kanya. Yeah, may I just pasingit lang kasi natatakot ako sa sinabi mo, Sir Morales, no, Sir Jojo, na hinahamon mo ang Kongreso, na imbitahin ka sa Kongreso. Hindi po sila nandyan para hanapin ang katotohanan. Nandyan sila para sundan kung ano man yung utos ni Martin Romualdez. At ni Bongbong Marcos. At ni Bongbong, of course, ni Bongbong Marcos. So, wag po kayong aabot doon kasi bababuyin kayo ng mga yan, no? Pero ang taong bayan naman, Ma'am Lorraine, ang tagabantay dyan. Yes. Alam niyo po, ako ay naging alagad ng batas. Tinanggal man nila sa katawan ko yung baluting na nagtataglay na ako ay alagad ng batas, pero nananatili po yan sa aking puso. Tama. Yun po yun, wala pong ibang makakapag-alis niyan. Kaya kung ako man pupunta sa yungib ng leon, ay talagang haharapin ko po yan. Dahil ang dala ko po ay katotohanan. Klaro. Yes, sir. Yun ang gustong marinig ng taong bayan. And because of that, sir, ang kanilang atake sa inyo ay sinabi ng Atty. Bosantog, hindi nagpapawalang bisa sa bigat ng katotohanan na hanggang ngayon ayaw magpa-drug test, follicle type, DNA type, transparent, publicly, na binabantayan ng mamamayan ang presidente ng bansa na tinutumbok ng mga dokumentong lumabas batay sa inyong naging investigasyon kung totoo na ikaw ay sinungaling at sila ang tama. The only way for that to prove na hindi siya involved ay talagang magpa-hair follicle DNA type drug test. Bakit kaya ayaw niya?